Feeling ko hindi pa enough yung kit na meron si Coil at this point in time para i-burst down siya. Pasok lang siya ng damo, buhay na ulit siya. At mukhang tinitimpla na nga dito ang pagong. Kikidota nga hawak. Nandyan din naman si James Banks. Revitalize na gamit na. Oo, nagamit agad para ma-sustain. Pero napunta kay James Banks kasi nagsesecure nga naman ng purple buff. Dito si Coil. Ang tanong, pinahaba na yung teamfight. Dadating na ba yung mga cable? Mga connected na ba? Si Kekit at walang buhay. Pero napakaganda-sustain. First blood against James Banks. Pero napalay lang din naman si Coil. Tapos, AOG out. Funny. Sobrang laki ng possibility na gano'n na mangyari. Bigla na diversion play doon sa may bandang gitna. Der, nakakita kita Der. Kaya naman nakuha na si Lancy habang dumating naman AOG para kay Kekidata. May split para kay 3 TZ. Andito na si Very Cutie. Ginamit na yung flicker para mapalalip. Shopskirt is down and kamuntikan na rin siya natin for Shopskirt. Ang sakit ng mga damage na dito ng duality. So may kita natin ngayon for TNC talaga nagdidikit-dikit lang muna. Meron diversion play pero nalaman yata. So nakita na si Shopskirt. Ready Jit Kondoa. At nakatakas yata. Nagamit ba yung Purify Ops? Okay. So Kekidata is down. Dediretso ngayon yung TNC. Habang nakapuesto sila ngayon for this turtle. Ang ganda ng ginawa ng TNC Pro Team doon pero si Yawi nakakonceal pa rin. Nahanap si James Banks. Pero mukhang may 3v1 magaganap at mukhang babagsak pa nga Bata. Makakatakas pa min. Oo, pinalis na nila. Okay, space created lang pala para hindi makadiretso doon si James Banks at magkaroon ng vision. Turtle secured for TNC. Lamang din sila ngayon in terms of gold. Ang ganda ng dalawang early pick-off sa ginawa ng ng TNC rather against AP Bren. Medyo napalalim yata yung ginawa doon ni Shopskirt. Nabigyan din si Kekidot kaya naman naging madali para sa TNC na i-box out yung mga damage dealers ng AP Bren. Ang bilis ng ginawa ng TNC Pro Team dito. Matapos nila makuha yung turtle, sinubukan pa nila mga kuha ng kill, tapos nakatore pa sa taas. Pero mukhang ang kapalit nito ay kukunin. Nagamit yung retreat, tapos dumating yung tunay na may-ari. Napatay dito si James Banks at dito na nga biglang bumaliktad. Si Yawi naging kapalit pero okay lang yun sa TNC. Parang napabilis pa yung pagkuha ni Coil ng purple buff niya. Oh no, that must have been tough para sa AP Bren. Pero si Shizu papasok na. Nandiyan pa rin ang Summon Force at mukhang itutuloy pa nila yung laban. At meron delivery si 3 TZ. Pero tumayo na lang muna si Glet. Okay, ayaw ko sa'yo pero ditikitan dito ni Der. Habang si Benny Q lang ay binabatong kanyang mga bala. So 3-5. So maganda ngayon ang nangyayari para sa ng TNC. Yep, yung concept din, kung mawawalan siya ng mana, ang sagot ay oo, pero mabilis din niyang mare-regain dahil siya ay naka-basic common emblem. So napapanganindigan ni Lancy yung pagpupuhat sa kalaban. At ito na nga pumasok, si Nibay naka-revitalize pero si Coil dumiretso dun sa may bandang likod. Sino ba target nila? Patay si Kekidot! Tapos buhay pa rin si Coil. -1 ngayon ang AP Bren. Tapos meron pang bibit-bitin si 3 TZ. Look at Der, biglang nawala na lang Der. Pero meron tong diversion play, hindi na itutuloy para makatakas sana. Napakakunat ng glue. Pero nabigyan na ni Shizu. Habang nandito naman sa bandang likod, wala na nga dumating si Coil. Ito kasi James Banks na ata susunod nila. Sapat ba ang mga million moves para maharap si Yawi o siya ba mahanap? That's a double kill para kay Coil. Grabe, pati base ginamit na rin para makauwi si Coil. Tapos pagbalik niya, wala pa palang purple buff. Ay, hindi, may purple buff pa. Ito, lang natin. Pero Turtle, or Lord na nga, ang kukuhanin ng TNC doon sa dito sa game na to. Ang dami kasing nangyari. May mga umuwi, bumalik, tapos may mga namatay, tapos ayan na. Nabuhay na ulit. Kaya nga kung titignan natin yung ating replay of all the resources from AP Bren. Kaya naging madali for TNC na kunin yung mapa na yun. Para bang medyo malas si James Banks ngayon. Kanina piso yung natira. Doon sa purple buff, ngayon naman piso yung natira. Kaya medyo kailangan na atang magpagpag ng konti para dito sa AP Bren. Pero hindi pa naman na, actually medyo malaki na pala yung lamang. 6,000 na ang lamang ng TNC Pro Team at naninirahan na nga sa loob ng gubat ng AP Bren ang Phoenix Army. Nahihirapan na ang AP Bren. They need a big diversion play na nagmumula dito kay Shopskirt. Oo, kasi kanina parang may diversion na gagawin sana pero hindi na nila tinuloy. So ngayon si Lancy parang yung tropa mong sige ako titingin kung may ilaw. O sige, di ba parang hinahanap niya lang na pwede dito dumaan, pwede dito dumaan. Talagang mga ilaw sa daan ang tinitignan ni Lancy. Meron pa din ng mga, may sabog pa. So, na-burst down na yung Lord very, very easily since that is the first Lord. Ang goal lang ng TNC ay makakuha ng espasyo and mapalobo yung lead nila. For sure, if freeze na nila yung minion waves, TNC, na hindi nila binurst down yung natitirang maliit na minion. Ay, nakapag-shoot po out. Sinalubong ng Unbreakable. Pero yung shoot po pala talaga yung totoong Unbreakable. Ito naman napatay na si Der. Pero AOG naiwan sa may badalikod dito si Kekidot. Naku, napapaligiran na siya ng mga players dito ng TNC.
Double kill na kay Benny Cutie. Habang nakatutok tayo dun sa palitan ng dalawang junglers, tumataba na pala yung gold lane ng TNC. At sakto pa dahil mukhang may lalabas na Lord. 3v5 scenario with the Lord na mukhang libre na para sa Phoenix Army. Ang ganda ng ginawa doon ng TNC kasi ulit, grabe ang pagkakaswipe ng good luck card ni Yawi. Yung Shunpo tapos yung Jeet Kondo, yun yung nakakapag-ensure na buhay si Yawi kahit ma-absorb niya most. Ang hirap na rin talaga nito para dumepensa. Yawi looking for a potential kick pero si Kekitot lamang ang humaharap. Mabubuhat siya ng bagya. Sinipa na nga niya. Sinipa pa, meron flicker, pero si Kekitot buhay pa rin. So this is a time na bigyan na si Yawi, pero merong Lord pa naman na doon sa may bottom lane. Biggest questions, ipipilit ba ng TNC na kumatok sa ibaba? Crucial pick-off ito para sa AP Bren. At mukhang tuloy ang pag-push. Koy, lumaamba lamang. Kekitot nagbigay na rin ng taunt. Pero mukhang makakuha ng isang inhibitor turret via the Lord. Ang side ng TNC at papasok na nga si Koy. Boy pa rin naman. Pero si Kekitot ay sumabog lang ng ganoon. Ganda! At pagkasira ng Torres sa gitna, napilit na mag-flick out si Der. Split naman kay 3 Martisi, pero nakita natin naman ang Evil Quiller dito. Shizo? Si James Banks, habang si Shizo na bitbit ni Lancy, ginamit yung retry kay Benny Cutie, pero mga bala naman ay sasagot habang yung Lord madedepensahan ng game extended para sa AP Bren. Ang daming nangyari doon pero mukhang nakadepensa naman ng matino ang AP Bren. Sino ba talaga nakalamang sa trade? I would say TNC pa rin kahit papaano ang nangyari lang for AP Bren, unti-unti nang na-activate si Shizu as of now. Divine Glaive na lang yung kulang sa items niya. Actually, dalawa pa pala. I think Oracle, yung isa pa niyang i-build. But for now, kailangan ng AP Bren na maprotektahan si Shizu kasi nakikita na natin, pumuputok na yung damage niya. Oo, tsaka parang yung shield na nakukuha niya mula sa kanyang mga chrono dashes ay nasasalo na yung mga ilang Rhapsody na binabato dito ni Benny Cutie. Kaya naman mukhang si Kekitot ay kakailanganin mag-AOG ng palayo. Parang no choice ka pala no kapag nakapag-dash ka na, talagang mabubuhat ka. Oo, tsaka parang kapag naglakad ka naman, bibit-biting ka lang din ang bibit-bitin. Sige, mag-AOG na lang ako nang makaalis na. Maganda din siguro na nag-AOG siya doon kasi if not, pagkabuhat sa kanya, pwede siyang i-Way of the Dragon. Tatlong miyembro ng TNC yung nakadikit doon, so kaya na siyang i-burst down as of now. Good awareness mula kay Kekitot at least ulti lang kanyang na-burn, hindi niya kailangan mag-revitalize. At mukhang effective naman kahit papano ang ginagawa dito ang TNC Pro Team dahil palapit na nga ng palapit ng 600 stacks si Benny Cutie. Konting farm na lang ang kailangan niyang gawin. And I think best case scenario pa rin naman ito para sa AP Bren na yung wave na lugi sila ay malapit sa Lord. Yeah, kasi kahit papano kaya nilang mag-respond. And either way, may diversion play sila nagmumula sa Louis. So hindi nila kailangan magmadali. Yeah. Pwede nga nilang likuran eh. Yes. Yung mga greatest talaga na Diyan, plays or Lord Heist ay nanggagaling sa likod. Kaya din siguro laging nakaredy si Lancet nakalingon sa likod nila. Pero ito mayroon ng Lord Kaya rin pala ata nagsushin para hindi kailangan may pantingin kung saan mangyayari ang diversion. Pero mukhang papatagalin ng bagya ng TNC Pro Team ang pag-take ng Lord na ito. Tatlong miyembro ng AP Bren ang umaaligid around this Lord pit pero wala pa nakikita ang side ng TNC Pro Team. Ang tanong, ibaburst na nga ba nila o ibebait pa nila ang kupunan ng AP Bren? O parang nag-aantay din yata dito yung TNC. Okay na kalahati na yung buhay ng Lord. Ito na yung sinasabing diversion play. Hindi nakita ni Lancy na dito si Shizu at si Chomskirt. Okay, sa mga record, pumasok na nga yung Lord kanina mapupunta. Habang inaabangan nila kay Lancy na nga nakakakuha. Pero it's gonna be a shutdown for AP Bren. Napakaganda ng vacuum play na yon. Habang si Der nagre-revitalize lang dun sa may damo. Nakakuha na rin si Kekitot with a godlike for Benny Cutie. 1-for-1 na naging trade pero lamang pa rin ang TNC Pro Team. Lancy securing that Lord for the Phoenix Army. Dalawang retribution pero si Lancy pa rin ang nakakuha. Feeling ko nasaktuhan talaga yung kanyang Lantern Flare. Ang ganda lang para sa AP Bren na pick off nila si Coil with a shutdown gold. So na-reduce yung gold lead from 9K, almost 10K to now 6.42. Isa na lang ang problema nila. Yun ang rumaragas ang Lord. Isang depensang malala na naman ang kailangan gawin ng AP Bren dito. Ang Lord ay lalabas na naman doon sa baba at yung mid lane at top lane ay mukhang aalagaan din ng TNC Pro Team by sending several members. Top lane muna ang ating unang titignan, si Yawi. Available ang kanyang Way of the Dragon. Tas meron pang immortality so pwede maging matapang talaga. Wala nga lang flicker. Middle lane, pwedeng sirain ng TNC. Inaabangan nila yung perfect timing. Nakaredy naman doon yung bilog nung Luyi. Isang magandang duality lang ang kailangan. Pero si Der medyo ay nabuhay pa nga. Legendary para sa bagyo. Habang yung Lord pipilitin na defense ng AP Bren dito sa may bottom lane. Okay, defended na ba? Defended na nga yata. Pero dadating yata yung iba.
Shizu, James Stars pumasok doon sa pagbandang likod. Crimson Beacon nagamit na pero yung Zaman Force ay nagamit na rin ni Shizu. Nawala ng immortality si Yawi, dati din si Coil, pero look at Shizu. Sabi niya hanggat merong Zaman Force, hanggat merong Zinc Confusion at Chrono Dash, pwede kong tapusin yung pagdepensa. At nakadepensa pa rin ang AP Bren. Palapit na tayo ng palapit doon sa tinatawag nating game equilibrium kung saan lahat ay naka-lock build na. Ano na ba yung kailangan gawin ng TNC para tapusin to? Kailangan nilang ma-pick off si Shizu kasi so far, kay Shizu sila nahihirapan in terms of the defense. Ito yung binabanggit ni Uomi na equilibrium na kung saan hindi na magmamatter kung gaano kalaki yung gold lead kasi lahat may items na 18 minutes. Pagpasok natin, 19 minutes. Pagpasok na lang ng Lord, yun na lang. Final answer. Pagpasok ng Lord, doon na nakakayanin ng AP Bren. Kasi again, level 15 na din, even James Banks. At ang maganda pala dito, no, yung itemization din ni KK Dot na I think it's the Twilight Armor para mabawasan yung burst damage na manggagaling dito sa TNC Pro Team. 30 seconds bago lumabas ang Evolved Lord. Ito na yung pinakakinakatakutan na Lord sa loob ng Land of Dawn. Yung hindi ka na pinapansin na gusto na lang tapusin yung laro at napakakunat pa. At mukhang TNC Pro Team ang nakakalamang sa pwesto around that Evolved Lord. Okay, so ngayon ang storyline naman for TNC, ang dami mga moments na yung mga laban nila before, na lamang sila, pero nagsastruggle sila kung paano tatapusin yung laro. Ngayon pwede na nilang tapusin. Dito na matetest yung kanilang judgment and even decision making. Tsaka ito rin nata yung pinag-uusapan natin na Antino, yung rule of the jungle. Makuha na ang lahat sa'yo. Basta wag ng last Lord. Oo, kasi yun yung mag-break ng tempo ng laban. Kasi kahit wala pang nakukuha ng mga tore, ang AP Bren, kapag nakuha nila tong Lord na to, sobrang laki ng tempo na makukuha nila pabalik. Now for TNC, kailangan lang nilang i-manage yung waves nila ng mas maganda. Considering na nasa kanila yung aggro eh. Wala nang inhibitor turret si AP Bren. Oh no. At tignan mo yung ginagawa dito ni Coil. Nandun pa sa may bandang baba. Hinihintay pa niya na ayusin yung way para mapilitan ng AP Bren. Ito na nga yung meta na Lord setup na napapansin natin so far sa MPL Philippines. Ibo-burst nga pa ito ng AP Bren. Makakaabot pa si Coil. Kasi meron naman silang information na nandun na nga sa baba si Coil. Okay, i-reset yung Lord. Nakita na si Shizu sa may bottom lane. So sabi ng TNC, it's now our time. I-burst na natin yung Lord. Pero nandito si James Banks, mabuhat pa. Nandun bigla si KK Dot at meron bigla teleport sinito si Shizu. Bigla dumating doon sa may down push. Pero yung Lord, nakuha ni Coil. At itutuloy ba yung team-fight? Dumating na nga dito si Lancy, ginamit pa kay kanya Crimson Beacon. James Banks nawala ng immortality. Habang si Lancy buhay pa rin. KK Dot dito binubuhat. Meron naman dito siyang pangalawang buhay. Pero yung minion wave doon sa may middle lane, hindi nila pinapauwi yung mga players na AP Bren kasi gusto na pala yata nila tapusin yung laban. Si Benny Cutie rumaragat na lang doon sa may bottom lane pero si Shizu dumedepensa pa rin. Nakakadepensa talaga ang AP Bren at mukhang magbabak na nga ang TNC Pro Team. Wala si Benny Cutie pero 4v3 scenario ang ating inaabangan. The Evolved Lord is already marching in the mid lane. Inaabangan na lamang ng Phoenix Army yung huling push na pwede nilang gawin dito. Parang ang hirap depensa na to. Meron pala silang Lord na bit-bet. Meron pang Lord na kailangan depensahan. Pero TNC ready sila ngayon. Pero look at Shizu. Sumasayaw pa rin. Kaya ba to? Lord ba talaga ang gusto lang gawin? Gusto lang kumuha ng mga players sa TNC? Coil is down. I repeat. Coil is down. Isama mo na rin si Yawi. Pero yung Lord, hindi pa rin nadedepensahan. Si Dreamer TC dito gusto mag-power lock. Pero defended ang base para din sa AP Bren. Pero nandito sila si Minion Wave. Hindi yata sapat yung kanilang damage. At dadating na naman yung iba as TNC mananalo dito sa game number 1. Sobrang close game pa.